Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Nakaakbay siya kay Abby nang pumasok sila ng mansyon. Pinasok siya nito sa kanyang silid. "Sandali lang ha, babalik ako." Paalam nito. Lumabas ito ng silid. Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Chase. Hindi naman ganoon kagrabe ang tama niya. Sanay na kasi siyang magbasag ulo. At maliit lang din ang sugat niya sa labi. Pero dahil nakita niyang alalang-alala ang dalaga sa kanya, ay nagkunwari siyang talagang nasaktan. Pagkakataon na niyang mahawakan ito. Palalagpasin pa ba niya? Nagkikislapan na ang mga pilyong idea sa kanyang isip. She returned later with a small basin, a clean washcloth, and a small medicine box. Inilipag nito ang dala sa mesita at umupo sa tabi niya. Binasa nito ang washcloth at idinampi sa sagutan niyang labi. "Aray, dahan-dahan naman. Naku, sorry." Napangiwi ito at nakagat pa ang lower lip. "Masakit ba?" Parang bata siyang tumango. "Ikaw naman kasi, bakit ba pinatulan mo pa ang lokong iyon?" Paninisi nito. "Binabastos ka na. Hindi yata ako makapapayag na gawin sa'yo yon." Napabuntong hininga ito. "Salamat sa pagliligtas mo sa akin." "Wala yun. Misyon ko na yata talagang sumagip ng mga damsels in distress." Nagkatawanan sila. "Bakit pa kasi iniwan ka ni Calvin?" May tumawag kasi sa kanya, kaya lumabas lang siya sandali. "Kung nagkataong ako ang kadate mo, hindi ko hayaang mawala ka sa paningin ko. Especially after the sexy dance you did." Kaagad itong nagbaba ng tingin at pinamulahan ng mukha. Nanginginig ang kamay nito nang kunin ng bote ng betadine at cotton balls sa medicine box. Patuloy itong umiiwas sa kanyang mga matang matiim na nakatingin, habang ang sugat naman niya sa sentido ang ginagamot nito. Hindi na siya nakatiis. Hinawakan niya ang kamay nito. "Abby, look at me." Noon ito napatitig sa mga mata niya. "I think I'm falling for you." "Chase, hindi ako nagbibiro." Ipiniksi nito ang kamay. "If this is about your offer, my answer is still no. At huwag mo akong gamitan ng charms mo. It will not work." Tumayo ang dalaga at mabilis na lumayo upang makalabas ng silid niya. Sinundan niya ito. Nang abutan siya nito sa pinto, kaagad niya itong ibinilanggo sa kanyang mga bisig. His mouth went down on hers, kissing her passionately. Tinangka niya itong itulak, pero handa siya sa anumang depensa nito. Hanggang sa maramdaman niyang hindi na ito nagtatangkang lumaban. Ang kamay nito sa kanyang dibdib ay nakahawak na sa kawelyo ng kanyang polo. When he dipped his tongue inside her mouth, she moaned, slow and deep. Alam niyang ihiga lang niya ito sa kama, he could easily have her. At walang maaaring makabasag muli ng sensual na sandaling iyon. But for some unknown reason, hindi niya gustong samantalahin ang sitwasyon. Hindi niya gustong pagsamantalahan lang ang dalaga, gaya ng kanina lang ay pinaplano niya. So he did the most honorable thing he could do. He broke the kiss, kahit pa ang kahulugan niyon ay isang mahaba at malamig na gabi para sa kanya. Abby stared at him in confusion. Nakaawang pa rin ang namumulang mga labi nito. And he took that as another invitation, and he wanted to curse himself. Bakit ngayon pa niya naisip maging respectable? Ngayong kayang-kaya na niyang angkinin ang babaeng ito. "Matulog ka na. Gabi na." Bumukas sumara ang bibig nito, giving her a deliciously tempting look. "Sige na, Abby. I'm afraid I won't be able to control myself any longer kung hindi ka aalis sa harap ko." Para itong nagising sa isang mahimbing na pagkakatulog. Her eyelashes fluttered and she looked down. Umakma itong tatalikod na. "Abby," muli itong lumingon. "Thank you sa paggagamot mo ng sugat ko." She smiled. "You're welcome." And then she was gone. Naiwan siyang nag-iisang nakatayo sa tabi ng pinto.
Sabado ng umaga, lumalangoy si Chase sa pool. Lumabas si Abby upang hatiran ito ng merienda. Umahon ito nang makita siya. Namumula ang mukhang nag-iwas siya ng mga mata dahil naka-swimming trunks ito. May gusto ka pa ba? Naihanda na niya ang damit nito sa silid. Nagtaka siya nang bigla itong natawa. Noon lang niya naisip ang double meaning sa kanyang tanong. At muling bumalik sa kanya ang eksena sa silid nito ng nakaraang gabi. Gumapang ang init sa kanyang katawan at pakaramdam niya ay napuntang lahat sa kanyang pisngi. Sige, papasok muna ako sa loob. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka pa. Nahinto siya sa paglalakad na magsalita ito. Ilang linggo ka na dito? Humarap siyang muli sa binata. 2 weeks. Hindi ka pa nag-day off? Gusto mo bang umuwi sa inyo? Gustong gusto niya. I'd love to, but I can't. Nagbilin kasi ang lola mo. Hindi problema iyon. Isama mo ako. Namilog ang kanyang mga mata. Talaga? Papayag ka? Bakit hindi? Matagal na rin akong hindi nakakapamasyal sa ibang lugar. Tuwang-tuwa siya talaga. At gusto niya itong halikan dahil sa labis na saya. Magbibihis lang ako. Excited na siyang tumakbo papasok sa malaking bahay. 20 minutes later, ay on the way na sila sa Carmona, Cavite. Pagdating sa Dasmariñas ay sandali silang tumigil sa SM para mag-grocery. Nagpresenta si Chase na bayaran na ang pinamili nila. Nagulat ang kanyang mga magulang sa biglang pagsulpot nila sa bahay. They were warmly welcomed by her mother, lalo na nang ipakilala niya si Chase bilang boss niya. Kasalukuyan nag-a-undergo ng physical therapy ang daddy niya nang dumating sila. Nakausap niya ang therapist nito pagkatapos at natuwa siya nang malamang mabilis ang recovery ng kanyang ama. Kung magtutuloy-tuloy nga raw, hindi imposibleng bumalik ito sa dati after a month or 2. Her dad was equally happy when he saw her. Pilyong kumislap ang mga mata nito nang ipakilala niya si Chase. Kahit paano ay nakakapagsalita na ito ng maayos, kahit pa mabagal pa rin kaysa normal. Overwhelmed si Chase sa pinakitang init ng pagtanggap dito ng kanyang pamilya. At habang inoobserbahan niya ito, ay noon lang niya nakita ang totoong tuwa sa mukha nito. Umabot ang ngiti sa mga mata nito habang nakikipagbiran ito sa kanyang mami. At kahit chapsuy at fried chicken lang ang naihanda nitong ulam para sa tanghalian, magana pa rin itong kumain. Honey, isang subo pa. Dahil hindi pa gaanong naiigalaw ni Arnaldo ang kanang kamay nito, ay ang mami pa rin niya ang nagpapakain dito. Napansin niyang titig na titig si Chase sa dalawa. Ang lonely expression on his face. When their eyes met, he smiled. Pero hindi pa rin naitago ng binata ang lungkot na naramdaman. Parang may pumisil sa kanyang puso. She felt sad for him. Alam niyang kahit hindi nito sabihin, naiinggit ito sa pamilya niya. In that instant, ay gusto niya itong lapitan at yakapin. Kung yun lang ang makapagpabalik sa totoong kasiyahang nakita niya rito kanina. Gaya nung napagkasundoan nila, doon sila magpapalipas ng weekend at babalik na lamang sila sa mansyon ng Sunday afternoon. Pagkatapos ng hapunan ng gabing iyon, ay mag-isa siyang nakatayo sa backyard patio. You really have a nice home here. Untag ng binata na palapit sa kanya. Nakapamulsa sa pantalon ang dalawang kamay nito. Yeah, binata pa lang si Daddy nung umpisan niyang ipundar ang bahay at lupa na ito. Kaya yari lang nito nung ikasal sila ni Mami. Si Mami na ang nag-landscape at nag-interior decorate. I guess I owe you an apology. Para saan? Sa lahat ng sinabi ko, especially that sugar daddy thing. Hindi niya napigilang mapatawa kapag naaalala ang pinagsasabi nito. Napakamot naman ito ng ulo. Sorry talaga ha. Okay lang, wala yun sa akin. Nakangiting tugon niya. Bakit ba hindi mo na lang sinabi sa akin ang totoo? Masyado kang galit sa akin na kahit sabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Saka isa pa, hindi ko din naman naging ugali na ipangalandakan sa ibang tao ang problema ng pamilya ko. Paliwanag niya, masyado kang protective sa parents mo. Dahil ganon din sila sa akin. Sumandal siya sa poste ng balkonahe habang naupo naman ito sa barandilya. Alam mo bang ni minsan,
Hindi nila ako hinayaang mahirapan. Lahat ng pangarap ko, suportado nila. Daddy wanted me to take over the restaurant business. Pero nang sabihin ko mas gusto ko magturo, hindi siya tumutol. Nag-offer pa nga siyang pauutangin ako ng pera para doon sa Montessori School na gusto kong ipatayo. Pero tumigil siya sa pagsasalita at napakagat-labi. What happened? Isinlaysay nito ang nangyari. Pero maswerte pa rin kami dahil hindi kasamang nawala sa amin itong bahay at lupa. At saka may kaunting savings pa rin naman ako sa bangko. Plus itong ang trabaho na ibinigay sa akin ng lola mo. Yun nga lang, hindi na kami katulad ng dati when it comes to wealth. Pero okay lang, hindi naman iyon ang mahalaga. Tumitig siya sa binata. Ikaw, anong kwento mo? Nagkibit balikat ito at umiwas ng tingin. Nakita ko kung paano mo titigan ang parents ko. What's your story, Chase? Masyadong boring ang life story ko. Maiinip ka lang. Bakit hindi mo ako i-try? Promise, kapag naghikab ako, pwede ka nang tumigil. Napangiti ito. Huwag na lang. Tumuwid siya at hinawakan ng kamay nito nakatukod sa bato. Chase, maraming sinabi sa akin ang lola mo tungkol sa'yo. And little by little, natutuklasan kong hindi kanya totoong kilala. Alam kong marami kang itinatago dyan sa dibdib mo. At gusto kong malaman iyon. Gusto kong makilala kung sino talaga si Chase. What for, Abby? It won't change anything. It could lighten the load. Mas gagaan ng pasanin kung dalawa tayong magpapasan. Pangungumbinsi nito. Napangisi ito. Ano ito? Para mo kang isinasalang sa hot chair. Tumaas muli ang isang kilay niya. Okay, sige. Para matigil ka na lang. My father married my mother dahil sa isang kasunduan. Aksidente lang na nabuo ako dahil pareho silang abala sa kani-kaniyang karir. Lumaki ako sa kamay ng ibang tao. When my father died, my mother left me at si Lola Dulce na nga ang kupupkup sa akin. Pero walang nagbago. Wala rin siyang panahon para alagaan ako. So ayun, I stopped hoping and decided I don't need anybody. Oh, Chase. Her heart cried out. It must have been a very lonely childhood for him. Wala ito kundi bitter memories kung paano baliwalain ng mga taong inaasahan nitong paghuhugutan ng pagmamahal. Naniniwala ka pa ba sa love? Siguro, nagsasabi din naman ako na I love you. But, do you really mean it? Nagkibit balikat lang ito. Honestly, I don't really know what love is. Sinasabi ng mga babaeng mahal nila ako, pero alam kong dahil lang yun sa luhong kaya kong ibigay sa kanila. My mom never looked back when she left me. At si Lola, sinasabi rin niyang mahal niya ako, pero madalang pa sa patak ng ulan sa desyerto kung kumustahin niya ako dahil interesado lang siyang malaman ang nangyayari sa maghapon ko. Pero kinuha niya ako para malaman niya ang nangyayari sa iyo araw-araw. Dahil pasaway ako at natatakot siyang may magawa akong sisira sa pangalan niya. Kung hindi ako ganito, she won't even care. Malungkot na saad nito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Damang-dama niya ang hinanakit na itinatago ni Chase sa puso. But sadly, hindi niya magawang kontrahin ang sinabi nito. Linggo ng hapon na magpaalam silang aalis na. As usual, ay emotional ang kanyang mami. Tumigil lang ito sa paghikbi nang mangako si Chase na doon na magpapalipas palagi ng weekend. Nalubhang ikinagulat niya. Tuluyan na nga kayang mahulog ang binata sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!